So tara po at gagawa tayo ng isang napakasustansya at napakasarap na gulay. Gagawa tayo ng gulay na dininding. So meron ako ditong natirang nag-ihaw kami ng bangos, hindi siya naubos. Sayang naman kung itatapon. Ayan, may mga ulo pa dyan, may mga laman at ito yung buntot. Inalis ko lang yung sobrang mga matinik na at may mga uling-uling. At gagawa natin ng paraan yan para naman ating makain yan. Sayang naman. Kaya bumili ako ng mga gulay. Ayan, dahil dito sa atin ay wala namang pananim tayo ng ganito. Kaya bumili ako. So, ayan, meron ditong talbos ng kalabasa. Ayan, may kasama pang bulaklak. Kaya ako'y nainggan yung bumili. Napakasarap. Mayroong ilang haba na, alukbati. Ayan. Sarap. Tapos, meron ako ditong kalabasa. Ayun yung kamay ko, oh. Halatang bumuto na. Ayan. Meron ako isang pirasong kamote. May patula. Meron dyan ang sitaw na ilang piraso. At ang saluyot. Meron akong talong na bilog. At meron ako ditong, ito, apalya. Ampalayang bilog. Ampalayang gubat kung tawagin. At, syempre, may okra. At ito yung ating pampalasa. Syempre, yung bagoong ng Pampanga. Galing ito sa anak ko sa La Union. Pinadalhan niya ako nito. Ito yung ating pampalasa. So, ayan, ating simulan, ating himayin ng ating mga gulay at simulan natin siyang lutuin. At ito na nga, ilulutuin na natin ang ating dininding. Nagpakulo ako ng sibuyas at kamatis dyan. So, lagyan natin ng bagoong dahil iyan ang pampalasa. Dahil hindi na tayo mag-aasin yung bagoong na ating pampalasa. Ilagay ko na yung mga tirang inihaw na bangos. Yan, kahit mga ulo yan, may lasa yan. Yan ang magpapasarap sa ating dininding. Ayan, antayin natin kumulo. Eto na nga't kumukulo na ang ating mga ulo ng bangos. At ito ilalagay na natin yung ibang gulay. Yan, may kamote pa akong nilagay dyan, kalabasa. Sabi ng anak ko, dahil ang anak ko ay taga-norte, kapag daw mayroon ng kamote, wag na raw lalagyan ng kalabasa. Parang ganun ang gusto ko, may kamote, may kalabasa, para mas sumarap yung atin. Piling ko mas masarap kapag ganun. Kanya-kanya naman din kasi tayo ng panlasa, anak. Yan, hintayin natin kumulo at medyo lumambot yung ating mga gulay. Saka natin ilalagay yung iba pang gulay. Madaming klaseng gulay yan. Dahil nga ito ay dininding. Iba-ibang klaseng gulay. Ayan, kumukulo na ang ating unang gulay na inilagay. Tingnan natin kung medyo malambot na siya. Ayan, maya-maya pa ng konti. Hindi pa masyadong malambot. Saka natin ilalagay yung iba nating gulay na madali lang lutuin. Sarap-sarap, ang bango-bango. Sa mga probinsya, pwedeng-pwede kayong gumawa ng ganito. Kahit walang inihaw na isda, okay lang yan. Basta may pampalasa kayong bagoong. Masarap na masarap to at masustansya pa. Yan. Diyan naman ay libreng magtanim at mura din lang kung bibili kayo. Ganito ang gawin ninyong ulam. Napakasarap. Free cholesterol. Ayan. Healthy sa katawan. Ayan. So, dahil malambot na yung ating unang gulay na nilagay, medyo luto na siya, lagay natin itong patola. Diba? Ang sarap. Mahal dito yung patola. Ang liit-liit itong patola na nabili ko. 30 pesos. Masarap kasi pag may patola ito. Gusto ko pag may patola. Yan. Palambutin din lang natin ng konti yan. Ilalagay na natin yung saluyot at bulaklak ng kalabasa at saka yung dahon ng kalabasa. O diba ang sarap? Diba ang healthy ng ating ulam? Sarap. Ayan, pwede na natin siyang anuhin. Pwede na to. Para hindi masyadong maluto yung ating gulay. Half cook lang ang ating mga gulay.
Okay, thank you for watching. Maraming salamat sa mga nanonood ng aking video. Follow for more.